Alright, panibagong balita dito kay Road Trip, ang UNTV. Ito ang Balita Weekend Edition. Listahan na di manoy budget insertion sa 2025 budget. Initlahala ni dating ako Bicol President Saldico at ilang senador. Hinamon ng ilang congressman si Saldico na humarap sa personal sa Senado. Alright, panoorin po natin guys. Magandang tanghali, ito ang Balita Weekend Edition. Narito ang mga headlines. Listahan ng umanay budget insertion sa 2025 budget. Inilathala ni dating Ako Bicol Party List Representative Saldico. Ilang senador hinamon si dating Congressman Saldico na humarap ng personal at dumalo sa pagdinig ng Senado. Senators Escudero, Estrada at Revilla itinanggi ang mga paratang ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo kaugnay ng umano'y anomalya sa flood control projects. Aplikasyon ng mag-asawang Diskayat sa Witness Protection Program hindi pa muling nai-evaluate. Senator Marcoleta kwenestyon ang kondisyon ng pagsauli ng kanilang yaman. Inilathala ni Saldico, dating Ako Bicol Party List Representative at House Appropriations Panel Chairperson, ang listahan ng mga umano'y budget insertions na ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand Marcos sa 2025 national budget. Sa kanyang huling social media post, Biyernes ng gabi, November 14, makikita ang listahan ng umano'y budget insertions sa ilalim ng Department of Public Works and Highways at nakasaad din kung saan ang mga pahinang tinutukoy sa General Appropriations o GAA 2025. Kasunod ito ng pagkwestiyon ni Senator Panfilo Lacson, chairperson ng Senate Blue Ribbon Committee, sa mga aligasyon niko laban kay PBBM. Ayon sa senador, walang probative value o wala itong kredibilidad dahil hindi naman isang sinumpaang salaysay. Pero giit niko, suriin ang buong listahan ng umano'y insertions sa ilalim ng direktiba ni PBBM. Maaari rin anang i-cross-check ang National Expenditure Program o NEP upang matukoy kung naroroon ang parehong line items. Ang National Expenditure Program o NEP ang panukalang pondong inihahanda ng Executive Branch sa pamamagitan ng Department of Budget and Management at isinusumite sa Kongreso. Samantalang ang General Appropriations Act o GAA naman ang pinal na batas sa budget matapos na pagdebatehan at amyendahan sa Kongreso at Senado at lagdaan ng Presidente. Yun. Hinikayat ni House Deputy Minority Leader at mamayang Liberal Party List Representative Leila De Lima si dating Ako Bicol Party List Representative Saldico na bumalik na ng Pilipinas at makipagtulungan sa ginagawang investigasyon sa maanomalyang flood control projects. Ito ay matapos ang aligasyon ng dating kongresistang si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. umano ang nag-utos sa kanyang mastermind, no? Si BBM talaga. Isingit ang nasa 100 billion pesos na halaga ng mga proyekto sa 2025 national budget. Ito ang balita. Dapat manumpa at sabihin ang katotohanan sa tamang forum. Yan ang panawagan ni House Deputy Minority Leader at mamayang... Kaya sa tingin ko, kaya ginawa yan ni Saldico ay walang kwenta ang batas natin dito sa Pilipinas, no? Kaya niya binrote out yan lahat ang anomalya sa flood control. Liberal Party List Representative Leila De Lima sa nagbitiw na Ako Bicol Party List Representative na si Saldico. Ayon kay Congresswoman De Lima, dapat bumalik na ito ng Pilipinas at makipagtulungan sa ginagawang investigasyon sa maanomalyang flood control at infrastructure projects. Ang makabayan lawmakers naman na... Ayan, paano babalik? Hindi na pinapabalik ng ating presidente yan. Is magkaroon ng agaran at independent na investigasyon sa umanay direktang kinalaman ni PBBM sa 100 billion pesos na halaga ng budget insertions at approval ng 100 billion budget? Saan nila napunta yan, no? Na mali-maleta. And program fund releases. Gayun din ang lahat ng opisyal na isinasangkot niko, kabilang na si dating House Speaker at later First District Representative Martin Romualdez, Budget Secretary Amena Pangandaman at Presidential Legislative Liaison Office Chief Undersecretary Adrian Carlos Bersamin.
Pinaiimbestigahan din ng mga ito ang kickbacks at komisyon na natanggap ni na PBBM at iba pang opisyal sa infrastructure projects. Nanawagan din ng mga ito ng lubos na paglalantad sa lahat ng budget insertions at ang program appropriations sa 2025 budget at nakalipas na pambansang pondo sa ilalim ng PBBM administration. Samantala, maging si Kamanggagawa Party List Representative Eli San Fernando naniniwala ring hindi ligtas sina PBBM at dating House Speaker Romualdez sa flood control scandal. Ito na ang impormasyon na mag-uugnay sa Pangulo at sa former Speaker mismo sa kanilang naging papel dito sa greatest corruption scandal in recent history. Gate din ito, dapat magkaroon ng independent at impartial investigative body na ligtas sa anyay impluensya ng presidente para malaman ang buong katotohanan sa katiwalian sa infrastructure projects. Rosalie Cruz. Ayan, para malaman na ang katotohanan at sana may makulong na no sa 2025. Itong December or November. Alright, maraming salamat sa inyong lahat and peace out.